Magandang buhay! Kumusta mga bata? Handa na ba kayong makinig sa ating aralin ngayong araw? Kung gayon, atin nang simulan ang ating paksa ngayong umaga. Ating pag-aaralan sa MTV Quarter 4, Aralin 1, Week 1 to 2, ang tungkol sa pagsulat ng tala-arawan at liham. Natutuhan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa mga pagsulat ng salaysay, angkop na panahunan ng mga salitang kilos, paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng simpleng karanasan at iba pa. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tala-arawan at liham. Mayroon ka bang matalik na kaibigan na nasa malayong lugar? Nais mo ba siyang kumustahin? Nakagawa ka na ba ng isang liham para sa iyong kaibigan? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Basahin mo ang isang liham ni Ana para sa kanyang matalik na kaibigan na si Lisa. Narito ang sulat ni Ana para kay Lisa. Isinulat niya ito noong Mayo 17, 2021. Mahal kong Lisa, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. 1 taon na pala nang lumipat kayo ng tirahan. Kumusta ang pag-aaral mo? Nagsasagot ka rin ba ng mga module? Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw? Araw-araw kong isinusulat ang mga mahalagang nangyayari sa akin. Ginawa kong tala-arawan ang kulay lila na kwadernong ibinigay mo sa akin. Nakatutuwang basahin at balikan ang bawat karanasan na nakasulat doon. Mag-iingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Ang iyong kaibigan, Ana. Ano nga ba ang ibig sabihin ng liham? Ang liham ay isang paraan ng pagsulat ng isang mensahe na naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao. Ang liham pagkakaibigan ay may 5 bahagi. Ang mga ito ay ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Subukan mo kung naunawaan mo ang liham ni Ana para kay Lisa. Sagutan natin ang mga tanong. Una, kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham? Isinulat ni Ana ang kanyang liham noong Mayo 17, 2021. Pangalawa, ano ang sinabi ni Ana kay Lisa? Kinamusta ni Ana si Lisa at ang kanyang pag-aaral. Tinanong din niya kung ano-ano ang kanyang mga ginagawa. Sinabi din niya na ginawa niyang tala-arawan ang kulay lila na kwaderno na ibinigay nito sa kanya. Pangatlo, alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Pang-apat, ano kaya ang mga bahagi nito? Sa pangatlo at pang-apat na tanong, masasagutan ninyo ito at malalaman nyo ito pagkatapos natin talakayin ang ating aralin. Kaya makinig mabuti upang maunawain nyo ito. Narito ang larawan ng liham ni Ana para kay Lisa. Sa larawang ito, ipinapakita ang iba't ibang bahagi ng liham. Ngayon, talakayin natin ang iba't ibang bahagi ng liham. Mayroong 5 bahagi ang liham. Isa-isahin natin ito. Una, ang petsa. Ang petsa, tinutukoy nito kung kailan naisulat ang liham. Pangalawa, ang bating panimula. Sinasabi rito kung para kanino ang liham. Pangatlo, katawan ng liham. Isinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Pang-apat, bating pangwakas. Isinasaad sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinusulatan. At pang-5, ang lagda. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Ngayon naman, talakayin din natin ang wastong tuntunin ng pagsulat ng liham. Una, tiyakin na nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng unang salita ng bawat pangungusap. Pangalawa, ipasok ang unang linya ng bawat talata. Pangatlo, tiyakin na wasto ang paggamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kudlit, kuwit, at iba pa.
Pang-apat, tiyakin na wasto ang pagbabaybay ng mga salita. At pang-lima, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid ng pinagsusulatan. Narito ang larawan ng liham ni Ana para kay Lisa. Pinapakita sa larawang ito ang wastong pagsulat ng liham. Mapapansin ninyo na may wastong espasyo sa bawat gilid ng liham. Wasto din ang pagsulat ng malaking titik sa unang salita sa bawat pangungusap. Pagpasok ng unang linya sa bawat talata. Wasto ang mga bantas na ginamit at tama ang pagbabaybay ng mga salita. Nabanggit ni Ana kay Lisa ang tungkol sa pagsulat niya ng tala-arawan. Basahin mo ang tala-arawan ni Ana. Ito ay sinulat niya noong Lunes, Mayo 1, 2021, alas 7 ng gabi. Ibinili ako ni nanay ng sapatos. Napakasaya ko dahil ito ang sapatos na matagal ko nang gusto. Tinitignan ko ito palagi habang ito ay nakadisplay sa tindahan. Natutuwa talaga ako. Narito pa ang isang tala-arawan ni Ana. Isinulat niya ito noong Martes, Mayo 2, 2021, alas 7:30 ng gabi. Nasagi ko ang paboritong paso ng halaman ni nanay. Nabasag ko ito. Sinabi ko kay nanay ang nangyari at humingi ako ng tawad. Niyakap ako ni nanay at sinabi niya na mag-ingat na lamang ako sa susunod. Ang tala-arawan ay pagsusulat ng sariling karanasan ng isang tao. Maaaring tungkol ito sa masaya, malungkot, nakagugulat, at nakatatakot na karanasan. Nakatutulong ito na maipaalala sa atin ang mga pangyayari sa ating buhay. Tandaan ang pagkakaiba at pagkakapareho ng liham at tala-arawan. Ang liham ay may petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ang tala-arawan ay may petsa, oras at katawan. Ang liham at tala-arawan ay may parehong tuntunin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin mabuti ang ipinahahayag ng bawat pangungusap. Isulat ang L kung ito ay tungkol sa liham at T kung tala-arawan. Handa na ba kayo mga bata? Sagutan natin ito. Una, nakapagpapahayag ng mahahalagang detalye sa araw-araw sa pamamagitan ng pagtatala nito. L o T? T. Pangalawa, ito ay isang paraan ng pagpapadala ng isang mensahe sa isang tao sa malayong lugar. L o T? L. Pangatlo, bahagi nito ang pagbati sa taong pinadadalahan ng mensahe. L o T? L. Pang-apat, nakapagpapaalala ito ng pangyayari sa buhay. L o T? T. At pang-lima, isang paraan ito para patuloy na magkamustahan ang magkalayo. L o T? L. Magaling mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin at tukuyin kung anong bahagi ng liham ang nilalarawan. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. A. Petsa. B. Bating panimula. C. Katawan ng liham. D. Bating pangwakas. At E. Lagda. Una, dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Letter E. Lagda. Pangalawa, makikita rito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinusulatan. Ano ang sagot? Letter D. Bating pangwakas. Pangatlo, nagsasaad kung ano ang pangalan ng sinusulatan. Sinasabi rito kung para kanino ang liham. Ano ang sagot, mga bata? Letter B. Bating panimula. Pang-apat, isinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Ano ang sagot? Letter C. Katawan ng liham. At pang-lima,
Tinutukoy nito kung kailan naisulat ang liham. Ano ang sagot? Letter A. Petsa. Magaling mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check kung tama ang tuntunin sa pagsulat ng liham at tala-arawan. Lagyan naman ng X kung hindi ito bahagi ng tuntunin. Una, ang mga pangungusap ay dapat magsimula sa malaking letra o titik. Check or X? Check! Pangalawa, mahalaga ang paglagay ng pangalan kung sino ang nagpadala ng liham. Check or X? Check! Pangatlo, ang bawat pangungusap sa bawat talata ay dapat na nakapasok o may intensyon. Check or X? Check! Pang-apat, hindi mahalaga ang pagsasaalang-alang ng wastong espasyo sa bawat bahagi ng liham at tala-arawan. Check or X? X. At pang-5, sundin ang tamang bantas na dapat gamitin upang maliwanag na may pahayag ang mensahe. Check or X? Check! Magaling mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 4, punuin ang tala-arawan. Sumulat ng mahalagang pangyayari sa araw na ito hanggang sa kinabukasan. Gawain sa pagkatuto bilang 5, gumawa ng isang liham ng pasasalamat sa iyong mga magulang. Sundin ang wastong tuntunin sa pagsulat ng liham. Sagutan natin ito. Ang pagsulat ng liham ay isang paraan upang may pahatid ang isang mensahe. Ang tala-arawan ay ang pagsulat ng mga mahalagang karanasan o pangyayari sa bawat araw. Mahalagang tandaan ang 5 bahagi ng liham. Ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ang pagsulat ng liham ay isang paraan ng pagpapaabot ng mensahe. Ang pagsusulat sa tala-arawan ay isang paraan ng pagtatala ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maipapaalala nito ang mga naging karanasan, masaya man o hindi. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa liham at tala-arawan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!